March 4, 1998 sa Lusada. May isang bata na kinuha ang kanyang bike matapos niya mag-lunch bandang 2 p.m. So yung bata na to pumunta sa opisina ng nanay niya na hindi naman nalalayo doon sa kanila dahil halos tatawirin lang yung kalye para makapunta doon mula sa bahay nila. So pumasok siya. Tinanong niya yung nanay niya, "Mama, pwede ba ako umalis kasama yung kaibigan ko?" Importante na malaman natin na si Rui Pedro ay isa lamang 11-year-old. At yung kaibigan niya, na sasamahan niya, ay isang lalaking nagngangalang Alfonso Diaz na isang trucker at 21 taong gulang. Sa relasyon nilang dalawa, iikot ang kwento natin ngayong araw. Ngayon mapapatanong ka, anong gagawin ng isang 11-year-old at 21-year-old para maglaro? Weird. Yung nanay niya sabi, "Nak, huwag ka umalis. Maglaro ka na lang doon sa field sa likod nitong opisina. Doon naglalaro yung mga bata kasi which was dating horse race track, kaya maluwag, pwedeng laruan ng mga bata." Bandang 5 hanggang 6 p.m. nung araw na yon, may tumawag sa mama ni Rui Pedro. So nagring yung telepono. Sabi, "Hello po, magtatanong lang po sana ako. Tutor po ito ni Rui Pedro." Sabi, "Pwede ko po bang malaman kung bakit hindi siya pumunta ngayon?" Nagtaka yung nanay ni Rui Pedro. Hindi kasi miski isang beses umabsent itong si Rui Pedro sa mga appointment niya doon sa tutor niya. Nung malaman to ng magulang niya, nag-umpisa na silang matakot. Tatanong-tanong, "Teka, kung wala dyan yung anak namin, nasan siya?" Hinalughog nila lahat, mga kaibigan, mga kamag-anak, pero walang nakakaalam kung nasaan yung bata. To the point na nagkaroon na ng search party, pinaghahanap na siya. Isa sa mga pinaghihanapan nila ay yung field kung saan sinabi ng mama ni Rui Pedro na maglaro sila. Merong mga bushes doon, malapit sa horse race track. Nakita ng isa sa mga kapitbahay nila na naghahanap yung bike na gamit ni Rui Pedro. Pero yung bata, wala na. Ang tanong ngayon, nasaan kaya si Rui Pedro? Bago po tayo magpatuloy huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga gustong sumali sa ating 1,000 GCash giveaway. Magdi-disclaimer lang din po ako, magiging madilim ang kwento na to lalo na pag binubuksan na natin yung mga plot twist nito. So, disclaimer lang, sa mga hindi handa sa mga ganitong klase ng usapin, mag-pass po muna kayo. Pero bago natin umpisahan ulit, gusto kong hulaan ninyo. Sa tingin nyo ba makikita pa si Rui Pedro? Hulaan nyo kung saan siya makikita o kung ano ang mangyayari sa kanya. Comment nyo. Huwag kayong magbabasa Hulaan nyo lang. Babalik tayo sa kwento. Siyempre, nag-umpisa na mag-alala talaga at magpanik yung magulang niya. At nung makita nila yung bike, kinutuban sila. Teka, baka may nangyayaring hindi na maganda. Etong nanay ni Rui Pedro, nag-iisip, teka, ano ba yung nangyari ngayong araw? Naalala niya, may sinasabi yung anak ko kanina na meron siyang kaibigan nakikitain. Ano nga yung pangalan nun? Alfonso. At dahil dito, lahat nung nandun sa search party, napunta ang atensyon dito sa Alfonsong kung sino man siya. Pinuntahan siya. Instinctively, tinanong siya, "Anak, iho, nakita mo ba si Rui Pedro?" Sinabi niya, sabi ng lolo ni Rui Pedro, na nung tinatanong daw nila tong lalaking to, sobrang kalmado lang daw. Okay, kumbaga nonchalant. Ngayon sinabi nila to sa mga naghahanap. May mga tao na nagsabi, mga kaibigan ni Rui Pedro, na nakita nilang nakikipag-usap itong si Alfonso sa bata nung sakay ito ng isang Black Fiat Uno na sasakyan kung saan nahanap yung bike ni Rui Pedro doon sa bush. Yung sasakyan, sabi, pagmamay-ari daw to ng kapatid ni Alfonso. Dahil dito, naalarma na ang lahat. Teka, kung hindi niya alam, bakit nakita siyang nandun? Merong nagsisinungaling. So dahil dito, sabi ng kapatid ni Alfonso, pinahiram niya raw yung sasakyan dahil annually, every year, ini-inspecto, binigay niya, ikaw na magdala doon sa pag-i-inspeksyonan. Later, na-confirm nila na hindi ito pina-inspect ni Alfonso. Strike 2 na siya sa pagsisinungaling niya. May mga nagsasabi na buong araw, paikot-ikot si Alfonso doon sa sasakyan. Aimlessly, kung saan-saan lang siya nagdadrive. At dahil dito, opisyal na nga na si Alfonso
ang primary suspect ng kasong to, wala na silang ibang maturo eh. Pero marami pa yung mangyayari. At dahil dito, kinuha na nga siya ng kapulisan, pinagtatanong siya. Nakita mo ba itong bata? Nakita raw na ikaw yung kasama. Ano nangyayari? Lahat sinubukan nila, pero nga. Natapos yung isang mahabang araw na wala silang nalaman, wala silang nakuhang impormasyon, wala lang daw talagang alam si Alfonso sa nangyayari. Ngayon, dahil may kutob nga itong pamilya, no? Ang parang nag-i-spearhead kasi ng search party na to ay yung lolo ni Ruy Pedro. Siya yung nag-head. Nung hindi na kinaya ng lolo niya na walang nakukuhang impormasyon, nag-breakdown, umiiyak yung lolo. Kinumpronta siya. Anak, parang awa mo na. Sabihin mo naman kung nasan yung apo ko. Mahal na mahal namin yun. Dito mas nag-intensify yung hinala. Pakinggan nyo to ha. Nung umiiyak yung lolo ni Ruy Pedro, nag-umpisa rin daw na umiyak si Alfonso. Sabi niya, hindi ko po talaga alam. Huwag na po ako yung tanungin ninyo. Kasi wala po kayong matututunan sa pagtatanong sa akin. Pero, biglang ganun. Ang weird nito. Kung gusto niyo po siyang hanapin, siguro mas maganda po na isarado niyo lahat ng borders. Baka malayo na po siya. Baka pinadala po siya sa ibang bansa. Nagtaka yung mga tao. Bakit biglang may ganun siyang impormasyon na sinabi? Sobrang weird. Ang random. Teka, bakit may ganyan ka sinasabi? Akala ko ba hindi mo alam? May pinsan si Ruy Pedro, si Andre, na kausap din pala nito, kaibigan din nitong si Alfonso. Naalarma sila. Biglang naalala ni Andre, teka, wait, may usapan tayong tatlo, di ba? Nila Ruy Pedro. Sabi ni Alfonso, hoy, kumahimik ka, wag mo sasabihin sa kanila. At biglang nagwawala na raw itong si Alfonso nung sumabat yung pinsan ni Ruy Pedro. Meron daw silang pupuntahan na tinatawag na Quinta da Costilla. Sana tama pagkakabanggit ko. Pero dahil hindi siya pinayagan, hindi nakapunta si Ruy Pedro. Ang sabi, dadalhin daw itong dalawang magpinsan sa isang prosti. Ito yung nakakainis na parte. Yung mga pulis, walang pakialam, at tinatrato raw na parang search and rescue lang to. Makikita pa natin yung bata na yan. Imbis na itrato na parang isang kidnap dahil nagpapanik na di ba? May suspect na, which is ikinagalit ng pamilya ni Ruy Pedro. At this point, nag-uumpisa na kumalat sa media ang kwento. Dahilan, para marami yung mag-prank call sa kanila. Nagbibigay ng mga clues na hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Pinaglalaroan sila, pinagtitripan sila, or nagsisinungaling para lang bang makisawsaw. Ito ngayon yung tanong natin. Mahahanap pa kaya si Ruy Pedro? Alam nyo ha, meron tayong mga plot twist na ibibigay ngayong araw. Pakinggan nyo to. Balikan natin yung sinabi ni Alfonso na baka po nasa ibang bansa na siya. Sobrang layo ng mga mapupuntahan natin or mga madadaanan natin para mahanap si Ruy Pedro. Mala teleserye, kumbaga yung plot twist ng kwento natin ngayong araw. Ito yung plot twist number 1. After 1 month, matagal na hanapan na, no? Panic na talaga sila. Merong isang journalist na out of nowhere na si Nuno Rogueiro. May mga report siya sa Disneyland Paris na ilalagay niya sa magazine na tinatawag na Caras. So marami siyang mga kinuhang larawan. Kumbaga parang dinodocument niya kung ano yung nangyari doon. And then out of nowhere, may papakita ako sa inyong isa doon sa mga larawan na kinuha niya. Which is mahahanap sa tinatawag na Pinocchio Tunnel doon sa Disneyland. Tingnan niyo yung larawan ha. Parang isang buong pamilya na nag-e-enjoy lang, pero kung titingin tayo sa kaliwa, merong isang bata doon sa gilid. Hindi ko alam kung paano po ito napunta sa nanay ni Ruy Pedro, no? Pero sabi ng nanay ni Ruy Pedro, anak ko to, hindi ako magkakamali, si Ruy Pedro to. Ngayon debatable ito, baka kasi kamukha lang. At walang nagpapatunay na si Ruy Pedro talaga yung bata na nandyan sa larawan na ipapakita namin sa inyo. Tignan natin yung side by side ha. At tignan natin yung larawan doon sa Disneyland. Kung tatanungin kayo, masasabi nyo ba na iisang bata lang itong dalawang to? Comment nyo sa ilalim. Ngayon, yung nanay ni Ruy Pedro, pinaglalaban niya na, oo, anak ko yan, hindi ako magkakamali. In a weird turn of events, hindi ko po alam kung merong kinalaman nito ha. Pero kung makikita nyo, may mga batang babae sa picture. Weird sa akin tong parte na to.
Isa dyan sa mga batang yan ang magiging lawyer sa trial ni Alfonso Diaz sa taong 2011, which is 13 years, 12 years. Ang layo ng time jump from 1998. Talagang pinaglaban to ng buong pamilya ni Ruy Pedro eh. Ibig sabihin na napakahaba pa po ng kwento natin. So nakita nila tong picture but sadly wala silang nakuhang lead. Until one day, September ng kaparehas lang na taon, mai-involve ang British Police. Meron silang maa-uncover na magli-lead sa atin sa plot twist number 2 ng kwentong ito. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na didilim yung kwento natin. In fact, nung nalaman ko to, kinilabutan ako kasi sa atin, di ba, yung mga nawawalang bata, kinukuha daw ng mga van, hindi naman natin alam kung totoo talaga o hindi, wala naman tayo nakikita, wala tayong nalalaman. Pero may katotohanan pala yung ganito mga bagay, hindi man sa atin, kundi sa ibang bansa. Sa plot twist number 2 natin, merong tinatawag na Wonderland Club. Etong Wonderland Club na to, kumbaga parang ni-raid ng kapulisan. Isa pala siyang ring ng yung sa mga bata. Sabihin na lang natin sa madaling salita na binebenta nila yung mga bata. At actually, libo na mga bata. Sa mga batang to, kaunti lang yung natukoy nila, nakilala nila at isa dyan si Ruy Pedro. Nakakalungkot, grabe. Ganito sila nag-ooperate. Meron silang mga database na mga picture at videos nila na siguro doon namimili kung sino man yung mga bibili po. Nakakatakot. Nakakatakot talaga. Sa video na to, napapakita namin, isa sa mga larawang nakalagay ay si Ruy Pedro. Das milhares de fotografias de crianças divulgadas pela internet no privado clube do Wonderland está o Ruy Pedro, a criança desaparecida em Lousada há 3 anos. Napakagago, di ba? Alam nyo ba na ito na ang huli at natatanging trace ni Ruy Pedro. This is the last time na makikita or mamimension pa kung nasaan man siya. Alam nyo, so nagbabasa-basa ako tungkol sa mga bagay dito sa kaso na to. Sinasabi nila, na yung mga larawan at videos galing dito sa Wonderland ay binabasura ng kapulisan at hindi tinatanggap bilang ebidensya. Yun yung pinaka-weird na part sa akin kasi sila mismo, yung mga pulis dyan sa kaso na yan, and even dun sa kaso ni Ruy Pedro, nung nagpupunta sila, nung mga pamilya niya, parang iisa yung reaction nila. Don't take this from me but parang feeling ko involved yung kapulisan. So mapapatanong ka, lahat ng makikinig ng kwento na to, kasama kaya sa mga pulis yung sindikato? And alam po natin, hindi lang sa kanila, miski sa atin mismo dito sa Pilipinas na maraming kapulisan, hindi lahat, pero napakarami po na, at mas nakakatakot pag yung mga pulis din mismo yung kasali sa korupsyon at sila mismo yung parte ng sindikato. That is the truth, 'di ba? Marami talaga. This is even though kinumpirma mismo ng nanay niya na anak ko to. Sure na sure akong anak ko to. Bakit ayaw niyong gawing ebidensya? So naibasura lang ito. Wala silang pakialam. Nakakalungkot. May mga nabanggit pa siyang similar scandals mula doon sa Reddit post kung saan may mga high profile at mga celebrities na involved sa iba pang scandal na may kinalaman din dito sa ring na to. Other issues which seem connected to this kung saan makikita na pinoprotektahan din po talaga ng mga pulis. Obvious na obvious talaga. So siguro, kung ano man yung nangyayari dito sa Wonderland at kung sino man kung si Alfonso man yung gumawa doon kay Ruy Pedro, konektado lahat to. Isang napakalaking sindikato na parang pogo lang sa atin, di ba? Hindi mo alam na, ay shit, may mga backer pala ng mga ganito na akala natin, pinagkakatiwalaan natin. Pero, inaano pala nila, sila pala may pakana talaga. Ngayon, pupunta tayo kay Alfonso Diaz.
Siyempre, napakarami na ng mga nakuha ng mga impormasyon, mga testimonya, mga witness. Yung kapulisan, bumuo na ng kaso kay Alfonso Diaz. Which is, wala ka na ring tiwala, di ba? 2011, nag-umpisa na yung trial niya. At isang trial pa lang to ha. Mamaya, didiscuss natin yan. Merong dalawang importanteng testimonya na maibibigay dito kung saan mababalikan natin at makikita natin kung ano yung totoong nangyari noong March 4, 1998. Dalawang tao. Una si Alcina Diaz. Siya yung sinasabing pagdadalahan kay Ruy Pedro na prosti. Bakit siya dadalhin doon? Discuss natin mamaya. At pangalawa, nabanggit na rin natin kanina, yung mga kaibigan ni Ruy Pedro na nagsasabi na sure sila na nakita na nag-uusap at magkasama at dinala itong si Ruy Pedro sakay nung sasakyan ng kapatid ni Alfonso Diaz. Sa testimonya na to, makikita natin yung POV ng bata at kung ano man yung totoong nangyari sa March 4, 1998. So balik tayo dun sa opisina ng nanay. Nagpaalam si Ruy Pedro, hindi siya pinayagan dahil bata ito, no? At maraming nagsasabi na mataas, parang kumbaga mataas ang paghanga at nagtitiwala talaga itong si Ruy Pedro kay Alfonso. Matigas ang ulo niya noong araw na yon. Hindi pala siya nakinig sa nanay niya. Bandang 3 p.m. which is 1 hour after niya magpaalam, inantay niya pala si Alfonso sa racetrack. Naalala niyo yung sasakyan? Nung dumating si Alfonso at nang sunduin si Ruy Pedro, iniwan niya yung bike niya at dumiretso dito sa sasakyan na to. Ayon sa mga witness ha. So punta sila dito kay Alcina Diaz, which is yung prosti na pinag-uusapan natin, para makipag kay Ruy Pedro. Hindi ko po alam no kung bakit, kung anong connection nito at kung bakit kailangan niyang gawin to. Hindi ko po naiintindihan, hindi ko po makonect lahat ng impormasyon. Actually, wala nakakaalam at most likely wala na po makakaalam. Pero napakagago po. Nangyari ba yan? Nung gagawin na raw, ibinigay nitong lalaki kay Alcina Diaz itong si Ruy Pedro. Sabi, matanda na yan, 14 na yan, sige na, go na. At dahil bata to, no, umiyak siya. Umiyak siya ng umiyak, nagsumbong siya. Actually, dinala daw siya sa kakahuyan nitong si Alcina para doon gawin. Umiyak siya, sabi niya, itong tito ko, tito ang tawag niya kay Alfonso, yun yung sinasabi niya, no? Pinilit lang ako, ayoko po talagang gawin to. Siguro natatakot, di ba? Kasi ko bata yun eh. Walang nangyari at nag-usap lang sila for 15 minutes. Nung napansin to ni Alfonso, bumalik na sila doon sa sasakyan. Ang sabi ni Alcina, may chance daw na kumbaga parang dalin sa isa pang lugar na ganun ulit yung mangyayari itong bata. Although hindi nila alam kung ano na nangyari afterwards. Yun lang yung hinala niya. May babae, ito yung weird ha, may babae na nagngangalang Maria de Fatima ang nagsasabi na habang nasa pulis daw yung buong pamilya, umiiyak lahat, nakita pa niya yung bata na may kausap na lalaki. I'm assuming this is before the interrogation of Alfonso. Yung kumbaga nung nagtatanong-tanong pa lang sila. So babalikan natin yung mga kaibigan ha. Alam nyo ba, sinasabi pala nila sa mga pulis to, no, na nakita namin yan, ginawa ni ganyan. Pero, nararamdaman daw nila na parang ginagawa silang silungaling. Parang ganon. Hindi yun totoo at dinismiss lahat. At that point pa lang, nailigtas pa siguro sana, di ba? Dahil nandun si Alfonso eh. Nailigtas pa sana siya. Ano ngayon yung alibay, no, ni Alfonso dito? Bakit kaya hindi siya nakulong? Bakit hanggang ngayon malaya siya? Dahil si Alfonso na nga yung tinuturo na lahat ng mga pruweba, ng mga witness. Ito na yung alibay niya. Hindi raw sumakay si Ruy doon sa sasakyan, which is taliwas doon sa sinasabi ng mga witness kasi kitang-kita daw nila, 'di ba? Ang sabi niya, no, nag-iikot-ikot lang daw siya doon, which is may nakakita na naman ulit, no, nag-iikot-ikot siya ng hindi alam kung saan pupunta, pero pumunta daw siya doon sa girlfriend niya. Yun yung alibay niya, to which walang naniniwala. Hindi ko po alam kung saan nila nilagay. Ito na yung nakakalungkot kasi saan siya pinadala? Kanino siya binigay? May kinalaman ba sa mga pulis? Hindi na po natin alam. Wala na tayong kahit anong impormasyon kung saan dinala si Ruy Pedro. Pero merong isang angle dito, no? Isa kasi sa mga may testimonya is yung doktor
ni Ruy Pedro. Sabi niya, inaatake kasi ng epilepsy itong si Ruy Pedro. So, merong isang chance na baka kung saan-saan lang pumupunta itong si Ruy Pedro at dahil may epekto sa utak po, no, pag inatake ka ng epilepsy, baka kung saan man siya inatake, nandun na yung bangkay niya. Baka. Hindi po natin alam. Pero weird ito kasi ito yung tanong ko lang na paano ma-explain yung larawan niya doon sa database ng sindikato kung namatay man siya dahil sa epilepsy niya. So, hindi nagtutugma for me yung teorya or yung conspiracy theory na baka dahil lang sa epilepsy. Tatanungin natin ngayon kung ano yung nangyari kay Alfonso. Alam nyo, nung unang trial niya, hindi siya nakulong kasi walang sapat na ebidensya. Or, ito talaga yung hula ko, no, nangingialam ang kapulisan para itamper yung mga ebidensya na yan, hindi po natin alam. Kinasuhan ulit siya at binigyan siya ng kaso na mas masisigurado na makukulong siya pero hindi ang pagpatay. Ang binigay na kaso sa kanya ay facilitating the corruption of a minor. Dahil nga dun sa ginawa niya dun sa prosti. Alam nyo ha, 3.5 years lang siyang nakulong. And to this day, opisyal na isa siyang inosenteng tao. Nakakalungkot, no? I think parang wala na ring chance talaga na malaman kung ano pa nangyari kay Ruy Pedro. Pero hindi natin alam, baka mamaya buhay pa pala siya. Pinadala sa ibang bansa, nabubuhay na sa kung saan. Iba na yung pagkatao. May nakita ako no, na sinabi nilang legally dead na daw itong si... Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng legally dead. Lagyan nga natin yung meaning ng legally dead dito. Pero yon yung official na sinasabi kung ano man si Ruy Pedro. Pero alam nyo ha, bago natin tapusin tong video natin ngayong araw, conspiracy theory lang ako. May part sa akin na nagsasabing hindi completely si Alfonso yung sa Larena. Baka inutusan lang siya ng pulis. Baka tinatakot lang siya. Kasi parang may mali. Parang may mali. Imagine, 21 years old lang siya. At ano namang alam ng isang 21 years old sa pagpapalakad ng isang napakalaking sindikato kagaya ng Wonderland? Ibig sabihin, meron pang mas mataas sa kanya eh. Conspiracy theory ko lang po to ha. Makinig lang kayo sa akin pero this isn't factual. Hula ko lang ito. Baka merong nagpoprotekta sa kanya, nag-uutos sa kanya. So ito yung tanong natin para sa mga gustong manalo ng 1,000 GCash giveaway natin. Sa lahat ng impormasyon binigay ko sa inyo, ano sa tingin nyo yung nangyari kay Ruy Pedro? Sa tingin nyo ba buhay pa siya? O hindi na? Sa tingin nyo ba siya yung nasa Disneyland na picture kanina? Comment nyo sa ilalim. Promote ko lang po yung aking TikTok at ating Instagram. Doon po kayo magsabi sa akin kung ano yung mga gusto nyong content. I-comment nyo rin sa baba kasi binabasa ko po lahat ng mga comment ninyo kung may mga suggestions kayo. Anyway, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.